Uy, kaibigan, bakit ka andito? Alam ko na. Gusto mo rin bang malaman kung paano at kung ano ang mga iba't ibang tutorial online? Kung ganoon ay nandito ka sa tamang channel mga kaibigan. So in this channel is nagtuturo ako ng mga iba't ibang mga tutorial online. Hello kaibigan, ayan, so welcome back to your YouTube channel. And welcome back kaibigan. Ayan, so for this video is turuan ko kayo kung paano mag-upgrade ng account sa ating Palawan Pay. Ayan, so meron dito mga taong mayroong Palawan Pay. Ayan, so dahil andito ka, ay gusto mo ring malaman kung paano mag-create ng isang Palawan Pay or mag-upgrade ng account ng isang Palawan Pay account. So, in this video, tuturuan ko kayo kung paano yan gawin. So, don't skip this video, tuturuan ko kayo step by step process yung gagawin natin dito. Pero before that, at kapag wala ka pang Palawan Pay account, so, you can watch this video at para malaman mo rin kung paano mag-create ng account. So, ito na. Simulan ko na pag-tutorial at hindi ko na papatagalin. So, kung nagustuhan mo itong ganito, I don't forget to like and subscribe para always kayo updated sa mga bagong i-upload na video. And ito na. Ayan, so dito po kaibigan. So dito po, open po natin yung ating Palawan Pay account. Ayan, so fully open po natin yan. Ayan, so dito po sa Palawan Pay, so login lang po natin ang ating PIN number po. So dito po, open lang po natin. Ayan, so pagkatapos po ma-open natin is ito na po yung ating mismong dashboard ng ating Palawan Pay. Ayan. So dito. So kung hindi niyo pa alam kung paano mag-create ng isang Palawan Pay account, so meron po akong isang video dyan na kung saan nagsasaad po ako kung paano po mag-create ng isang Palawan Pay account. So kung gusto niyo po malaman is punta lang po kayo doon at panoorin niyo po yun. So, tuturuan ko po kayo doon step by step kung paano mag-create ng isang Palawan Pay account. So, dito naman, in this video, is tuturuan ko kayo kung paano mag-upgrade or fully verified ng ating account. So, dito po, yan sa upgrade now, tuturuan ko po kayo kung paano yan. So, kapag makapag-upgrade now na tayo is makapag-send money na po tayo, makapag-cash out, and cash in. Ayan. So, especially yung renewal. Ayan. So, importante po yung renewal na yan. Kapag mayroon na po tayong fully verified account, so magagawa na po natin lahat yan. At saka yung pay bills. Ayan. So, need po natin yan ng upgrade account para makapag-open tayo ng mga ganyan. So, yun. Don't skip this video until the end. Ayan. So, tuturo ko sa inyo step by step. So, ito na. Ayan. So, dito, tap lang po natin tong ating upgrade now. So, tap lang po natin yan. At pagka-tap po nyan is meron na po lalabas na verify email. So, ito yung email na yan. So, importante po yan. Kasi dyan po sila magsisend ng code sa atin. So, papakita ko po sa inyo mamaya. At saka, yung kailangan nyo, yung active email. Kasi yan dyan mag-verify si Palawan kung meron kayong mga kulang or need na requirements. So, kapag okay na yan, so lagay nyo po dito. So, sa akin, yan yung Gmail ko. At saka dito naman sa verify, tap lang po natin itong verify kapag gusto na natin i-verify yung ating Gmail at makapag-proceed sa step to. Ayan, so ito po siya, yung verification code. So dito po, ito po yung sinasabi ko kanina. So dito po siya magsisend sa Palawan sa atin ng code. At kapag dumating na po yan, so pwede na po natin ilagay dito yung code kapag dumating na po. Ayan. So dito po, 6-digit code po yan. Ayan, 6-digit code. So itatap na pala po dito yung 6-digit code na yun. At pagkatap na po natin is kapag nakapag-send na po si Palawan ng email sa atin or verification code. So, dito, tap lang po natin tong no thanks kapag okay na po. At ito na po siya, yung upgrade your wallet. Ayan. So, dito, ito yung parang nakapag-check na. Ayan, so identification documents and active email address. So, ibig sabihin, check na po yan kaya makapag-proceed na po tayo sa another steps. So dito po, tap natin itong continue. Ayan, so dito po, sa pag-upload ng documents mamaya. So yun. So dito may tatlong option sila at isang foreigners option. Ayan, so dito sa option 1 is ito po yung ating primary address or isang ID lang po yung pwede natin dito ma-upload. So, for example, mag-upload tayo dito ng ating mga valid ID, driver's license, national ID,
TN ID. So kahit anong ID. Ayan. So dito naman po sa kanilang option to is ito yung secondary IDs. So dito po pwede na natin to lagyan kung sa ganun is para mas mapadali yung verification natin dito kay Palawan. So kahit ilang ID po dyan, pwede rin dyan sa option to. At saka dito naman sa option to is ito po yung mga ID at documentation. Ayan, so kung meron kayong NBI documents or kahit anong mga documents na valid at saka one ID, so dito po yung ilagay nyo po yan. So dito po, ayan, so ID and plus supporting documents po dito para mas mapabilis yung ating pag-verify dito kang Palawan Pay. So, yun, mas i-recommend ko po yung option 3. Ayan, so dito kasi is yung primary ID lang po yung hawak ko, is yung option 1 lang po ako dito. So dito naman po sa foreigners upload ID. So dito po sa foreigners is ito po yung mga ID ng taga-ibang bansa. So kapag hindi rehistrado dito sa Pilipinas yung ID natin o wala kayong ID dito sa Pilipinas at foreigners kayo, so pwede kayo dito sa foreigners. Ayan, so pwede pa rin kayo dito makapag-verify dito sa Palawan Pay. So yun, ganun lang siya kadali. Ayan, so dito lang po, ayan, so tap na natin tong next. Ay, wait. So kailangan nyo po muna mag-upload ng mga ID. So front and back po yung pag-upload ng ID dito. So yun, kasi sa akin primary po yung ginawa ko kasi ID lang po yung hawak ko. Ayan. Wala po akong ibang ID. So dito po, tapon natin tong upload ganyan. So kapag mag-send tayo, so mag-redirect na po tayo din dyan sa camera. At doon po magte-take lang po tayo ng picture. At pagkatapos po i-upload po natin dito. Ayan. So ito na po yung mangyayari kapag matapos na po. So ito na po yung mangyayari kapag okay na po. Ayan. So nakapag-check na po siya. Upload check na po siya. So by the way po pala dito sa national ID na yan. So yung sa akin is national ID pala yung gamit ko sa pag-verify. So sa inyo pwede nyo po yung palitan. Like, ayan. So yan. Ayan. So marami pa dito mga iba't ibang mga valid ID dito. Ayan. So dyan. So ito yung sasabi ko sa inyo. Parang NBI clearance. So documentation yan. Document yan. So pwede nyo po yung isin doon sa ating option 3. Pwede po yan doon. Then yun. So pili lang po kayo dyan sa mga valid na yan. Ayan, at dahil tapos na po ako dito sa aking pag-upload ng ID, back and front ID. So yan. At ito na po siya. Tap lang po natin tong next. Yan, next lang po natin. Ayan, naglo-loading siya. So antayin na natin. Ayan, so dito po. Ayan, so enter details now. So dito, ito yung aking Gmail address. So dito po, maglalagay po tayo ng ating mga places kung saan tayo nakatira ngayon. So dito po sa place of birth, so kung saan kayo pinanganak, so nakalagay po dyan sa inyong bandang back ng inyong ID. Ayan, so doon niyo po ilagay yan kung ano po yung place of birth ng pinanganak kayo. So dito naman po sa select status, kung single, married, or kahit divorce or separated, so lagay niyo po yun dyan. At saka dito naman po sa select industry, kapag nag-work kayo, so kapag nilagay nyo dito sa inyong select status is working or employed, so dito po automatic na po yung maglalagay dito na industry, kahit ilang industry or kahit saan kayo nakapagtrabaho. Ayan, ano pong agency or company kayo nagtatrabaho, so ilalagay nyo po dyan. At pagkatapos po is dito po takpo natin tong next. Ayan, so dito po documents received. Ayan, so natapos ko na po yung aking pag-fill up para sa verification code, so pag-upgrade ng account. So dito po nakalagay na maghantay lang po tayo ng within 72 hours. Ayan, so within 72 hours is upgrade na po tayo, at doon po natin malalaman kung ano po yung mga kulang at mga need pa natin gawin para sa upgrade ng account. As pag-upgrade ng account at meron kayong mga hindi alam or mga problem na sa pag-upgrade ng account, so pwede na kayo mag-take sa kanila via hotline. So sa kanilang hotline, so andyan naman yan sa setting ata yung hotline nila.
So pwede kayo mag-chat doon, mag-inquire kayo sa mga problem nyo sa pag-upgrade ng account sa Palawan Pay. Ayan, so dito po, tap natin tong next. Okay, I mean. Ayan, so ito na po siya. Hang on. Ayan, so dito, basahin nyo lang po yan. May nakalagay po dito na maaaring maghintay para sa approval. So, antayin lang po natin 72 hours within 3 days ata yun, 72 hours. So, antayin lang po natin yung Palawan Pay na mag-upgrade sa ating documents kanina. Ayan. So, yan. Antayin lang po natin yan. At dito po, kapag meron kayong mga problem, tulad ng sinabi ko kanina, so pwede kayo mag-chat dito sa kanilang help center. Ayan, yung help center kaniyan. So, pwede kayo mag-contact sa kanila via hotlines, cellphone, ayan. So, dito rin sa email, Help Palawan Pay. At dito naman sa kanilang website, meron din pala silang sa website na Palawan. At saka sa Facebook page nila, pwede kayo mag-message dyan sa Facebook page nila. Ayan. So, pwede rin dito sa live chat, yung AI live chat ng Palawan Pay. Ayan, so yun lang. Ganito lang dito kapag wala kayong o hindi kayo nag-upgrade ng account, so hindi in-agree, so pwede kayo mag-chat dyan sa mga hotline na yan para ma-asikaso agad yung mga problem ninyo. Ayan, so dito, sana may natulungan ako dito sa video tutorial na to. At kung natulungan ka dito kaibigan, I don't forget to like and subscribe, and para malaman ko rin kung sino-sino yung mga natulungan ko dito sa video tutorial natin for the day. Ayan. So thank you. Thank you for watching and God bless. So this is the end of our video. Ayan. Kung adito ka pa rin hanggang ngayon mga kaibigan, ay alam ko nagustuhan mo itong video, kaya I hope nakatulong to sa inyo mga kaibigan. Ayan, sa little video natin yung tutorial at ngayon. Ay kung nagustuhan nyo ito mga kaibigan at nakatulong to sa inyo, ay tulungan nyo rin ako mga kaibigan. Kaya please subscribe and like my YouTube channel. Ayan. So para lahat tayo ay lumago. Ayan. So thank you. Enjoy and God bless.